So mga bagay na po pwede mong gawin upang kabaliwan ka ng isang lalaki. Mga girls, share ko po sa inyo mga kamamay ang mga bagay na dapat nyong gawin sa inyong sarili, dapat nyong i-improve sa inyong sarili upang ang isang lalaki ang lubos na magbigay ng value sa inyo. Na lubos na ikaw lang ang maging maganda sa kanyang mga mata. Na yung lalaki na yan talagang mabaliw sa inyo, lagi kang hanapin, lagi kang habulin. So mga girls, sana po tandaan po ninyo ang aking mga sasabihin ngayon, ang aking mga ipaliliwanag kasi ang daming mga kababaihan na kahit sabihan mo ng ganito, na kahit makinig ng ganito, oo, alam nila ang gagawin pero bukas, after ng video na to or after na mapanood nila yung video na to, nakakalimutan na nila eh. Kapag humarap na sila sa lalaki, kapag humarap na sila sa kanilang buhay sa araw-araw, nakakalimutan na po nila yung mga bagay na kailangan po nilang gawin para maging high value yung babae po sila. Kaya mga girls, nakikiusap po ako, kahit paulit-ulit na ako, kahit na ulit-ulitin ko pa yung mga tips na aking sinasabi dito, hindi ako mapapagod para lamang iparealize sa inyo na dapat ganito, na dapat gawin mo to para tumaas ang value mo, para makita ng lalaki ang halaga mo. Kaya please mga girls, pakinggan nyo po sana ito at ang maganda, i-apply nyo po sana sa inyong relasyon kasi makakatulong po ito at walang ibang gagawa nitong mga tips na to, nitong mga bagay na to para sa inyo kundi sarili nyo lang. Kaya please mga kamamay, pakinggan nyo po ang aking mga isineshare sa araw-araw, ang aking mga ibinibigay na tips sa araw-araw para po makatulong sa inyong mga buhay, pag-ibig. So mga kamamay, bago po natin to simulan, bago ko po sabihin sa inyo ang mga bagay-bagay na to, bago po natin to pagtalakayan, isa lang palagi ang aking hinihiling. Huwag nyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba kung sa tingin mo ay makakatulong yung mga video na ginagawa ko. Kaya mga kamamay, kung gagawa nyo na po yan, simulan na po kaagad natin ang ating topic ngayong umaga na to. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin upang mabaliw sa iyo ang isang lalaki? So number 1, palagi kang mag-self-improve sa araw-araw. Opo mga kamamay, wala nang tatalo dito. Bilang isang babae talaga, requirements po talaga na mag-ayos kayo sa araw-araw. Bilang isang babae talaga, kailangan yung kilusan. Walang ibang gagawa nito. Hindi naman kayo po pwedeng ipag-makeup ng inyong mga magulang o nung lalaki para gumanda kayo. Kailangan mga kamamay, mag-self-improve kayo sa araw-araw, mag-ayos kayo sa araw-araw. Hindi lang itsura, yung inyong mga skills, improve din po ninyo. Kung halimbawa, yung lalaki, nananawa na sa mga luto mo sa araw-araw, yung tipong nagrereklamo na siya, wala na bang ibang ulam? Wala na bang ibang makain dito sa bahay na to? Puro prito na lang. Okay, kahapon pritong manok, ngayon pritong isda, wala na bang ibang putahe? Mga girls, kapag ganyan na po ang naririnig ninyo sa inyong sa inyong mga asawa, sa inyong mga jowa, bakit hindi niyo po laksan ang inyong loob? I-improve po ninyo ang inyong sarili na gumawa ng panibagong putahe o na mag-aral ng panibagong putahe pagdating sa pagluluto para sa ganun, mag-iba naman ang impression ng isang lalaki sa inyo. At sa ganyang paraan mga kamamay, sigurado ako, mababaliw sa iyo ang isang lalaki sapagkat meron na siyang aabangan, meron na siyang hahanap-hanapin muli sa inyo. Kailangan sa araw-araw or kahit hindi man araw-araw, kailangan paminsan-minsan may bago rin nakikita sa inyo ang isang lalaki. Kailangan nagse-self-improve din kayo, okay, sa araw-araw. Makakatulong yan mga kamamay para ang isang lalaki ay mabaliw sa inyo. Alright? So next, huwag mo ring ipakita na sobra ang pagkabaliw mo sa kanya. Yes, mga girls, oo, alam ko nagmamahal kayo. Oo, alam ko gustong-gusto niyo talaga yung mga asawa ninyo, talagang yung pagmamahal niyo sa kanila okay, walang mapaglagyan. Pero sana naman mga kamamay, huwag niyo pong ipakita na sobra-sobrang baliw kayo sa kanila. Yung tipong kahit makagawa sila ng kasalanan, na kahit magtaksil sila sa inyo, nandiyan ka pa rin, nagpapakamartir at nagpapakarupok pagdating sa kanya. Yung tipong kahit ulit-ulitin niya yung pambababae, yung kahit ulitin niya ang pagsisinungaling at pagluloko sa inyo, nakatawa ka pa't nakangiti sa kanya. Mga kamamay naman, oo at mahal niyo sila. Pero hindi sa lahat ng bagay, pwede kayong pahalagahan ng isang lalaki kapag naging martir kayo. Nagpakita kayo ng sobrang pagkabaliw at pagmamahal.
Minsan kasi yung mga bagay-bagay, dapat saktuhan lang. Dapat sapat lang. Hindi dapat sobra. O kung sumobra man, dapat hindi mo ipinapakita ng sobra-sobra. Okay, pwede mong mahalin yung isang lalaki pero wag mong ipakita yung sobrang pagkabaliw mo kasi nagiging permit yon ng isang lalaki para gumawa ng pagkakamali sapagkat nakikita ng isang lalaki na kaya mo pa siyang tanggapin o na kaya mo pa rin siyang i-accept kahit na sobrang laki na yung mga problemang dinadala niya sa inyong relasyon, kahit napakalaki na ng problema na palagi niyang ginagawa, okay, kahit na ikadurong mo, wala siyang pakialam eh. Kasi nga, pinapakita mo na sobrang mahal mo siya. Kasi nga, ipinapakita mo na hindi mo kayang mawala ang isang tulad niya. Kaya please mga kamamay, kung gusto mong kabaliwan ka, kung gusto mong makita, okay, ng isang lalaki, ang value mo please, huwag mong ipakita ang sobrang pagkabaliw at sobrang pagmamahal mo sa kanila. O iparamdam mo pero sapat at sakto lamang. Kasi yun ang tama, yun ang makakatulong. Kasi dito sa mundo na to, lahat ng sobra nakakasama. Kaya please mga kamamay, huwag niyong ipakita ang sobrang kabaliwan ninyo pagdating sa isang lalaki. So next, ipakita mo na dapat may respeto ka rin sa sarili mo. Oo mga kamamay, ito po ang kulang o nawawala kalimitan sa lahat ng mga babaeng nagpapakoach sa akin, yung respeto. Hindi kesyo nagmahal kayo, hindi kesyo nag-asawa kayo, hindi nyo na kailangang isipin ang inyong sarili. Mga girls, may sarili din kayong buhay. Mga girls, huwag kayong dumepende sa lahat ng pagkakataon sa isang lalaki. Kailangan, kung nakikita po ninyo na naaabuso na kayo, kung nakikita po ninyo na panay-panay na ang pananakit ng isang lalaki sa inyo, at kung nafe-feel po ninyo, nararamdaman ninyo na parang halos wala na siyang concern sa nararamdaman mo, yung tipong kahit magsinungaling siya, hindi ka na niya naiisip, yung tipong kahit mambabae siya, hindi na siya nasasaktan, yung tipong kahit umuwi na siya at naglalasing sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi na siya nagbabago. Kapag ganyan mga kamamay, wala na ang pagmamahal. Nabawasan na ang pagmamahal, hindi na siya ang dating lalaking nakilala mo at hindi ko alam kung anong dahilan. Kung ano man ang inyong pinagdaanan, hindi ko alam kung anong dahilan. Pero mga kamamay, piliin nyo din sana ang inyong sarili sa mga panahon na hindi na po kayo nabibigyan ng pagmamahal ng isang lalaki. Sapagkat mauubos kayo ng mauubos sa araw-araw. Sa kakatiis ninyo sa isang lalaki, hindi nyo napapansin, masyado nyo nang naibigay ang inyong sarili hanggang sa naubos na kayo. Kapag ganyan mga kamamay, yung tipong nagloko na sa inyo ng ilang beses, okay, ng babae na ng ilang beses, nagbibigay sa inyo ng pera, pero 1,000 pagkakasyahin mo ng kalahating buwan, sapat ba yun? Kapag hindi na po ganyang karesponsable ang isang lalaki sa inyong relasyon, dapat piliin din po ninyo ang inyong sarili. Okay, naaawa kayo sa isang lalaki, ayaw niyong iwanan kasi baka kung mapaano, baka hindi mo alam kung ano ang magiging buhay pag nawala siya sa iyo, pag nawala ka sa kanya, pero hindi mo naman iniisip ang sarili mo. Hindi mo nakikita na sa paglipas ng panahon, paglipas ng taon, ikaw na pala ang nauubos, ikaw na pala ang nagsasakripisyo, at ikaw na pala yung sarili mo na po ang ibinabayad ng utang sa kabila ng mga kalokohang ginagawa niya. Kaya please mga kamamay, piliin ang sarili kung kinakailangan lumayo, kung kinakailangang mag-no contact rule para lamang bumaba ang pride ng isang lalaki at mahinto sa kanyang ginagawa, hiwalayan niyo po, gawin niyo po. Kasi yan ang paraan upang makita ng isang lalaki na maaaring mawala pala ang taong tumanggap sa kanya sa kabila ng kanyang mga kalokohang ginagawa. Kaya please mga kamamay, ako nakikiusap sa inyo, sa mga panahon na ubos na kayo, piliin niyo rin naman na irespeto ang inyong sarili. Okay? And last, iwasan mo na ibigay lahat ng atensyon sa kanya. Upang kayo po ay kabaliwan ng isang lalaki, iwasan niyo po na mag-focus sa kanya, ibigay ang lahat ng atensyon sa kanya. Kamamay, anong ibig mong sabihin dito? Medyo magulo yata ito ah. Ang ibig ko sabihin mga kamamay, huwag mong bantayan ng isang lalaki. Huwag palaging ibuhos sa kanya ang oras ninyo. Yung tipong hindi na kayo nakapagtrabaho, babuong maghapon. Wala na kayong ibang ginawa kundi bantayan ng isang lalaki, i-message, i-chat, i-updates, i-video call sa araw-araw. Kung kaya't ng isang lalaki ay palagi na lamang balisa o nag-iisip, galit. Lagi ng angil sa inyo kasi walang oras, hindi niyo siya inurasan, i-chinat, tinanong kung nasaan na, bakit ang tagal umuwi. Kapag ganyan mga kamamay, maiinis ang isang lalaki sa inyo at hindi mangyayari na kayo ay kababaliwan ng mga yan.
Kaya please, hanggat maaari, huwag masyadong mag-focus, huwag masyadong ibigay ang atensyon sa isang lalaki. Instead, mag-focus kayo sa inyong sarili, sa pagiging high-value babae, sa pagtatrabaho, sa pagpapayaman. Basta, wag lang sa isang lalaki kayo dumipende. Wag lang kayong bumantay sa isang lalaki. Oo, nagloko siya. Okay? Pero hindi ibig sabihin ito, kailangan mo siyang bantayan, higpitan. Kasi kapag ganyan, magiging toxic ng inyong relasyon eh. Okay? Ang ganito na lang gawin mo. Kung nagkamali na siya, okay, bigyan mo pa rin siya ng kalayaan. Pero, once na naulit muli yung kanyang kalokohang ginawa, diyan ka magiging sensitive kapag inulit niya ulit yun na ang katapusan ng inyong relasyon. At sana, magbigay ka rin ng boundary sa sarili mo. Hindi po pwedeng okay ka lang ng okay. Hindi po pwedeng tanggap ka lang ng tanggap. Hindi po pwedeng pinapatawad mo lang siya ng paulit-ulit. At ang lalaki kapag ganyan paulit-ulit mo pinapatawad, hindi ka naglalagay ng boundaries, paulit-ulit lang din niyang uulitin ang kanyang mga kalokohang ginagawa. Kasi Kasi nga wala kang balak itigil, wala kang balak lagyan ng boundaries ang sarili mo. Hindi ka marunong pumili ng respeto, hindi ka marunong lumayo, hindi ka marunong mag-no contact rule, hindi ka marunong rumespeto ng sarili mo. Kung kaya't mga kamamay, huwag magbigay ng masyadong atensyon sa isang lalaki, lalo na kung kayo ay niloloko, lalo na kung kayo ay pinagsisinungalingan. Sapagkat pag nagbigay ka ng maraming atensyon, lalo lang niyang gagawin ang kanyang asal. Kaya hanggat maaari mga kamamay, mag-focus sa sarili, mag-focus sa self-improvement, mag-focus sa pag-aayos, mag-focus sa lahat ng bagay na maaaring makatulong sa inyo. Sa ganyang paraan mga kamamay, diyan ka kababaliwan. Kapag hindi ka na nagbibigay ng oras sa kanya, kapag sakto lang ang ibigay mong oras at hindi ka sumusobra. Mga kamamay, sana po ay makatulong itong mga love advice na aking isinishare sa inyo. Alam ko minsan nakakapagod na rin magpaliwanag kasi yung iba, pasok dito, itabas dito. Pero syempre mga kamamay, dahil mahal ko po kayo, nandito po ako. Kahit paulit-ulit, okay? Kahit na nakakapagod, handa ko pa rin kayong sabihan, paalalahanan na ito, ganito ang gawin nyo sa araw-araw kung kayo ay napipilitan ng, Kung kayo ay napipilitan ng gawin yung mga ginagawa nyo sa inyong relasyon, choice nyo naman po yan eh. Kung kayo ay nahihirapan na, choice nyo naman po yan eh. Ba't ka magtsatsaga? Ba't ka magtitiis sa isang relasyon na hindi ka naman inaangat, sa isang relasyon na hindi naman nakakatulong sa iyo bilang isang individual? So mga kamamayan lang muna sa ngayon ang ilang mga love advice na maaari kong i-share sa inyo upang kabaliwan ka ng isang lalaki. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.